Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Tanya at sa isang vendor. At ito ang kanilang kwento. Mahilig gumimik ang dalagang si Tanya. Palibhasa, sustentado ng mga magulang at kapatid. Kung saang bar at gimikan napapadpad ang dalaga kung wala itong pasok. Maayos at disiplinado naman ang dalaga sa pag-aaral, na ngayon ay nasa third year college na. Maganda, matalino at talaga namang kabigha-bighani ang ganda ni Tanya. Isang gabi, nagkayaya ng mga kaibigan nitong magtungo sa Malate upang gumimik ng Sabado. Sanay na din naman si Tanya sa paumagahan sa labas at alam naman ito, kaya niyang umuwi nang hindi nalalasing. Kumbaga, kayang kontrolin ni Tanya ang sarili sa pag-inom ng alak. Ngunit may isang gabi na talagang tinamaan ng matindi ang dalaga. Hindi lang ng alak, kundi pati na rin ng bogli. Nagtungo ang magkaibigan sa isa sa mga bars sa Malate. "Hello mga Miss Beautiful, nakita ko ulit kayo. Tagal nyo nang di napapadpad dito ah." Bungad ng isang lalaki na ang edad ay nasa pagitan ng 38 to 40 anyos. "Ay hello, Kuya Ronnie. Long time nga, napagdesisyonan lang namin na bumalik dito kasi ayaw naman namin na masyadong maingay. Gusto namin yung chill lang at yung walang ingay." Tugon ni Ellis na isa sa mga kasama ni Tanya. Tulad ni Tanya, maganda at sexy din si Ellis. Bukod dito, mapapansin din ang naglalakihang mga kabundukan nito na di mo akalain na ito ay third year college lamang. "Buti na lang nakita ko ulit kayo ma'am," ani ni Ronnie. "Hi kuya, kumusta? Tagal na nating di nagkita." "Hehehe," sabat ni Tanya sabay lapit sa lalaki. Malapit si Tanya sa lalaki. Magaan ang loob ng dalawa sa isa't isa. Kung mag-usap ito, talaga namang close na ang isa't isa. Sabay akbay naman ang dalaga kay Ronnie na tumama na ang mga buntok nito sa braso ng lalaki. Naramdaman ito ng lalaki kaya't dumaloy ang isang kuryente sa buong katawan nito at umabot sa kanyang harapan upang unti-unti itong mabuhay. Lalo pang dumiin ang dalaga sa pagkakaakbay at pinanggigilan pa nito ang lalaki. Kita naman sa mukha ng lalaki ang pagkagulat sa nangyari. "Sige Kuya Ronnie, mamaya na lang. Doon muna kami sa loob. Mainit na din kasi dito." "Siya." Sabay tanggal ng dalaga sa pagkakaakbay at naiwan sa braso ni Ronnie ang halimuyak ng dalaga. "Grabe, ang sarap mo Tanya," sa isip-isip ni Ronnie. Sinundan na lamang nito ng tingin ang mga dalaga papasok sa loob. Minsan naiisip ni Ronnie si Tanya at ito'y nagbimilagro sa kanyang kwarto. Naiisip niya ang tuwing pag-akbay-akbay sa kanya ng dalaga at pagtama ng mga bundok sa braso ni Ronnie. Ginagawa ng dalaga ang akbay sa tuwing magkikita ang mga ito. Minsan pa nga, pumupulupot pa ang dalaga sa mga braso ng lalaki na mas lalong nagpaparamdam ng bogli at minsan ay nasasalat pa nito ang mga dulo ng mga bundok na yon na dumidikit sa kanyang braso. Hanggang dito lang na nagkakasiya si Ronnie ang pagpantasya kay Tanya kasi alam niyang malabo niyang magalaw ang dalaga. "Hi Tanya, iba ka talaga," sa isip-isip ni Ronnie. Sabay pasok ng kamay nito sa loob ng kanyang panloob pababa upang ikambyo ang dapat ikambyo. Si Ronnie ay isa sa mga vendor sa labas ng bar na pinapasukan nila Tanya. Iba't iba ang tinda nito. May sitsirya, tubig, candy, kape at iba pa. Malakas kumita si Ronnie sapagkat siya ang madalas puntahan bukod sa malapit ito sa mga entrada ng bar ay napakabait pa ito sa mga tao, lalo na sa mga babae na mas bata sa kanya. Malapit lamang ang tinitirhan ni Ronnie sa bar, kaya anumang oras ay pwede siyang umuwi. Dahil din siguro may itsura si Ronnie makinis, may kaputihan at maganda ang pangangatawan, lalo na sa edad niya ito, malapit sa mga babae. Mababanaag sa mukha nito ang edad at napapalibutan ang labi at baba nito ng bigote at kalbas.
na siyang nakakapagdagdag sa kanyang apil. Madalas na magkagusto sa kanya ay mga matatandang babae na naghahanap na lamang ng kalinga mula sa mga lalaki mas bata sa kanila. Bukod dito, matanggad din siya at kahit papano ay may pagmamalaking katawan na halata sa sinusuot nitong mga t-shirt. At dahil dito, napansin ito ng mga dalaga. Habang papasok sa loob, nagsalita ang isa sa mga kasama nila, Tanya. "Oy girls, maiba tayo, si Kuya Ronnie, napansin nyo? Medyo umaliwalas ang aura at ang laki pala ng braso at dibdib nito. Super daddy," sambit ng isa sa mga kasama ni Tanya. "Well, Tanya girl, total ikaw nakakakbay kay Kuya Ronnie. Matigas ba?" Tukso naman ni Ellis, sabay kalabit sa braso ng dalaga. "Anong matigas?" tanong ni Tanya. "Di yung ano niya, alam mo na, hahaha. Baliw ito talaga," tugon ni Tanya. "Girl, I mean yung braso ni Kuya Ronnie, matigas ba since sumakbay ka kanina?" "Ang girl, ang dibdib din niya, for sure. Napansin mo," tukso ni Ellis. "Kayo talaga?" "Well, actually, ang tigas nga, ang sarap maglambitin at saka umakbay." Ito ang tugon ng dalaga. "Grabe ka girl," tugon ni Ellis. "Hahaha, nagtanong kayo, di sumagot ako." Tanong, tugon ni Tanya. "Well, pasado na siya." "Pasado na ba siya ang daddy, right?" tanong ng isa sa kasama nila habang naghahanda na silang maupo sa lamesa ang kanilang nakita. "For me, it's a yes," tugon ni Ellis, sabay upo sa upuan at sinyas ng thumbs up kay Tanya. "O ikaw Tanya, total ikaw naman ang pinaka-close kay Kuya Ronnie, anong masasabi dun?" "Anong masasabi mo?" tanong ng isa. "Well, actually, yeah. Ganun na nga. I know it girl," sabi ni Ellis. Nilapitan na sila ng server at kinuha ang kanilang order. Ilang saglit lang ay dumating na ang order nilang chips at isang buting tequila na may 3 shot glasses. Tuloy sa inuman ng mga dalaga sa loob. Di na napansin ng mga dalaga. Nakakailang bote na sila. Bukod sa naunang tequila ay sumunod ang isang beer at bumili pa ang mga ito ng Jack Daniels. "Okay ba kayo girls?" tanong ni Ellis habang tinatagayan ang sarili. "Medyo pa, daw nakakaramdam na rin ako ng tama," tugon ng isa nilang kasama. "Tingin ko may tama ako, umiikot na ang paningin ko," tugon naman ni Tanya na tumingin sa bote at napangisi na lamang nang makita paubos na ito. Sa tansya niya, mga 4 na shots na lang ay mauubos na ito. "O sige, tumigil ka na. Ubusin na lang natin ito tapos uwi na tayo," payo ni Ellis kay Tanya at tinabihan niya ito. Nang maubos ang iniinom nilang alak, napansin ng dalawa na tahimik na si Tanya. "Tanya, okay ka pa ba? Kaya mo pa bang umuwi?" tugon ni Ellis. Bagamat nakapikit si Tanya ay nakaramdam pa ito sa kanyang paligid. "Oo, kaya ko pa naman umuwi. Huwag kayong mag-alala." Paniguro ni Tanya. "O sige, mag-bill out na ako para makauwi na tayo," sagot ni Ellis. Naghanap ito ng waiter at suminyas ng bill out. Napatingin ito sa kanyang cellphone at nagulat nang mag-aalas 3 na pala ng umaga. "O gas, ang tagal na pala natin dito." "Mag-aalas 3 na," sambit ni Ellis. "Tamang-tama, uuwi na din tayo," sambit ng isa nilang kasama. Maya-maya dumating na ang bill nila at nagbayad. "Mag-CR muna ako bago tayo umalis," ani ni Tanya sabay tayo. "Gusto mo samahan kita?" paanyaya ng isa nilang kasama. "Okay lang ako, huwag ka mag-alala. Kaya ko pa naman maglakad." "Sige, message mo na lang ako pag need mo ako doon sa banyo." Tumayo na ang dalaga. Iniyon ang bag ngunit kinuha ang cellphone nito at nagtungo sa CR. Maayos pa naman ang paglalakad ng dalaga. Ngunit alam nito kung tinuloy pa niyang ubusin ang alak, paniguradong babagsak siya. Nang nasa loob na ito ng CR, napansin niyang punuan ito. Kaya naghanap ng dalaga ng bakating cubicle. Nakita nito ang dulong cubicle na bukas. Kaya nagmadali itong pumasok at nilak ang pinto. Naupo muna ang dalaga sa inodoro. Nag-isip-isip hanggang susumagay na lamang dito ang tanong tungkol kay Ronnie. Mabait si Kuya Ronnie. Bukod doon, ang sarap nga, hagka ng mga braso niya matigas. Ang naglalaro sa isip ng dalaga. Ilang saglit pa ay may kung anong naramdaman ng dalaga. Para itong nasusuka. Di pwede ito. Di ako pwedeng masuka.
Nahihirapan ako makauwi nito kung sakali sa isip-isip ng dalaga. Pinipigilan ng dalaga ang sarili upang di masuka. Kaya nag-isip ito ng ibang bagay. Bigla na lang umulit sumagi sa isip niya ang mga braso ni Ronnie at ang naglalakihan nitong dibdib. Biglang lumiwanag ang kapaligiran ni Tanya. Pagkatapos nito ay bumukas ang pinto. Nagulat ito. Ilang saglit pa ay isang anino ang nakikita niyang papalapit sa kanya. Kinabahan ng dalaga kaya bahagyang umurong ito paloob pa ng cubicle. Ilang saglit ay nakita niya ang paa. Paa ng isang lalaki na katsinelas na unti-unting naglakad patungo sa kanyang cubicle. Huminto ang lalaki sa tapat ng kanyang cubicle. Tiningnan muna nito ang paa. Napatitig ng ilang segundo at unti-unting inakyat ang tingin. Napansin nito ang naglalakihang binti hanggang sa umakyat ang tingin nito sa puting panloob na suot ng lalaki at napansin niyang ang laki ang nasa loob nito. Napalunok ang dalaga habang unti-unting umakyat ang tingin. Sa pag-akyat ng kanyang tingin, namasdan niya ang mga balahibo doon. Nakaramdam ng kakaibang init ang dalaga. Dahan-dahan ulit nitong inakyat ang tingin at sinundan nito ang balahibong nandun. Dumating sa pusod ang tingin ni Tanya at nakita nito ang bagay na yon. Sa pagkakataong ito, unti-unting uminit ang katawan ni Tanya kasama ang kanyang tenga. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.